Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Naging mabangis itong si Giannis Antetokounmpo nang umiscore nga ito ng 37 points at ang Milwaukee Bucks mga kaibigan ay ginamit ang big second half para talunin ang Portland Trail Blazers sa score na 119-111. Itong si Giannis Antetokounmpo ay nagawa ang 16 out of 24 field goal attempts. Kabilang na nga rin dito ang 7 rebounds at 6 assists sa loob ng 35 minutes. Ang Milwaukee Bucks ay napa-improve na nga ngayon sa 12-4 win-loss record sa seasong ito at naging 9 out of 1 mula sa kanilang bahay. Tumulong rin sa kanya ang Bucks guard na si Jrue Holiday na siyang umiscore ng 13 points sa kanyang 17 points total sa 4th quarter at Grayson Allen na dumagdag ng 17 points at 8 rebounds. Si Holiday ay binuksan nga niya ang 4th period kasama ang 3-pointer para dalhin ang Milwaukee Bucks sa score na 96-79 lead at nakuha nga niya sa pagkakataong ito ang kanyang unang siyam na puntos para sa Milwaukee Bucks. Si Anthony Simons ang nanguna sa Trail Blazers na mayroong 29 points at Josh Hart na dumagdag rin ng 17 points. Jusuf Nurkic na nakapag-contribute ng 16 points at 10 rebounds at nakatikim pa nga ito mga kaibigan ng poster dunk mula kay Giannis Antetokounmpo. Here comes Giannis, picking up some speed. Hey! Throws it down! Ang Portland ay natalo na sa tatlong magkasunod na laban. Sa labang ito, ang Portland ay lumamang pa nga sa 32-30 matapos ang first quarter habang ang kanilang shooting ay umabot sa 58.3% mula sa field na mayroong 14 out of 24. Ang bawat kupunan ay nagpalitan ng lamang ng 8 beses sa first half kasama ang Bucks na nakuha ang 63-61 edge halftime. Sa labang ito mga kaibigan, itong si Giannis Antetokounmpo ay umiscore ng 19 points sa 3rd quarter para mapa-extend nga ng Milwaukee Bucks ang kanilang kalabangan sa 93-79 pagpasok ng final period. Sa Trail Blazers, ang rookie na si Shaedon Sharpe ay ang naging starter sa labang ito bilang naging point guard kapalit nitong ni Damian Lillard na siyang wala sa lineup dahil sa strained muscle sa kanyang right lower leg. Itong si Antetokounmpo ay inilista sa injury report bilang isang probable dahil sa calf tightness, ngunit mas pinili pa nga nitong maglaro mga kaibigan. Si Chris Middleton at Wes Matthews ay nagkaroon na nga ngayon ng scrimmage kasama ang G-League Wisconsin. Itong si Middleton ay hindi pa nga naglaro sa seasong ito kasunod ang left wrist ligament surgery, habang si Matthews naman ay namiss na ang tatlong magkasunod na laban dahil sa right hamstring strain. Ang Trail Blazers ay maglalaro laban sa Cleveland Cavaliers sa paparating na Huwebes habang ang Milwaukee Bucks ay magiging host laban sa Chicago Bulls sa paparating rin na Huwebes. Sa kabilang laban naman, si Donovan Mitchell ay gumawa ng 29 points at 9 assists. Darius Garland na siyang umiscore ng 26 points para dalhin ang Cleveland Cavaliers sa pagkapanalo sa score na 114-102 laban sa Atlanta Hawks. Ito ang naging unang paghaharap ng team mga kaibigan simula pa man noon sa kanilang play-in tournament noong huling season. Si Trae Young ang nagkaroon ng 25 points at 10 assists. Onyeka Okongwu na mayroong season high 18 points at 10 rebounds para sa Hawks. Ang key-off-season acquisition nitong ni DeJounte Murray ay umiscore lamang ng 11 points sa kanyang 4 out of 18 shooting. Kung babalikan mga kaibigan, ang Atlanta Hawks ay ang siyang nagwagi sa final playoff berth mula sa Eastern Conference kasama ang 107-101 na pagkapanalo na ginawa sa Rocket Mortgage Fieldhouse noong April 15 at dito'y napa-extend nga ng Cleveland Cavaliers na hindi makapasok sa postseason sa loob ng 4 na taon. Ang Cleveland ay hindi pa nagawa ang playoff mula nang iniwan nga ito nitong LeBron James simula pa man noong 1998. Si Garland rin mga kaibigan ay mayroong 9 assists at naitide na nga niya ang kanyang career high kasama ang 8 turnovers at CD Usman na siyang umiskorin ng season best 23 points off the bench at ang Cleveland sa ngayon ay naipanalo ang tatlong magkasunod na laban matapos ang 5-game losing streak.
ang Cleveland Cavaliers ay naging 7-1 win-loss record sa bahay. Ang Hawks at ang Cleveland mga kaibigan ay pinasok nga ang labang ito sa tabla para sa 4th best record sa NBA sa standing na mayroong 10-6 win-loss record. Ang rookie forward na si AJ Griffin ay umiskor rin ng 17 points sa first start mga kaibigan para sa Atlanta. Ang Cleveland ay nakontrol nga nila ang maagang 4th quarter at nagamit ang 11-3 run kuha sa pangunguna nitong ni Usman mga kaibigan mula sa steal nitong ni Mitchell para maitulak nga nila ang kalamangan sa score na 96-85. Itong si Mitchell ay naging malaking bagay talaga para sa Cleveland Cavaliers na hindi nga sila nag-aksaya ng panahon na magawa nila ang isang major move sa summer nang makuha nga nila ang player na ito mula sa Utah Jazz. Ang Hawks ay magiging host laban sa Sacramento Kings sa paparating na Webes, habang ang Cleveland Cavaliers ay magiging host rin sa paparating rin na Webes laban sa Portland Trail Blazers. Sa kabilang banda naman, ang lahat ay alam na alam mga kaibigan na itong si Stephen Curry ay ang best 3-pointer shooter sa liga. At bukod rito mga kaibigan, ang Golden State Warriors superstar ay nagawa rin ang iba't ibang tirang ito mula sa nakakamanghang tira sa loob ng napakaraming taon. Iba't iba ang naging reaksyon para sa mga plays na ito. Ngunit sa pagtatapos ng araw mga kaibigan, lagi pa rin hindi ka panipaniwala na merong isang tao ang nagagawa ang ganitong klaseng tira na tila naging kasanayan na at tila naging rutina sa player na ito. Sa pagkapanalo ng Golden State laban sa Houston Rockets, itong si Stephen Curry ay pinakitang muli ang isang dagger shot sa pamamagitan sa isang fade-away 3-pointer at nai-launch mga kaibigan ang high arcing triple sa kabila sa halos hindi na nga niya hinarap ang basket. Ang shot na ito ay ang nagdala para makuha nitong ni Stephen Curry ang 33 points. Kasama na nga rin dito ang 15 assist performance para sa Warriors guard mga kaibigan na naging daan naman para makuha nga nila ang unang pagkapanalo sa road sa season ito. At dahil nga sa play na ito mga kaibigan, merong isang tao sa arena ang nag-stand out mga kaibigan, ang nag-react sa ridiculous shot nitong ni Stephen Curry. Ito nga ay ang Rockets assistant coach mga kaibigan na si John Lucas na siyang muntika na ngang maloka sa upuan nang magawa nitong ni Stephen Curry ang hindi kapanipaniwalang tirang ito. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake. Paglalaro, siya na nga ngayon ay nakapag-average ng 32.3 points at naging pangatlo sa buong liga. Kasama na nga rin rito ang 7.1 assist, 6.7 rebounds at 1.2 steals, habang ang kanyang shooting ay nasa 52.9% mula sa field at mayroong 44.7% mula naman sa deep. Isang bagay na title contender pa rin ang Golden State Warriors dahil ang katunayang ang kanyang fellow splash brother mga kaibigan na si Klay Thompson ay gumawa rin ng 41 points at nakapagtala ng 10 triples mula sa kanyang 13 attempts para tulungan ang Warriors na makuha ang pagkapanalong ito. Gayon na rin itong si Andrew Wiggins na siyang dumagdag rin ng 22 points para sa pagkapanalo over sa Rockets at nagawa nga nila mga kaibigan ang historic outing na ginawa ng Dubs Trio. Itong si Curry ay kakailanganin pa rin mag-provide ng iilang more highlight reel material in order para sa Golden State Warriors na maidala nga nila muli ang team sa NBA Finals muli.